ng ating Panginoon. As we go to the Word of God, please remain standing. Let us open our Bibles sa book of Proverbs chapter 14. Kawikaan, Kabanata 14, talata 4. It is just one verse. Proverbs chapter 14. Nandiyan na po sa screen ba yung ating ano? Yes. Sa King James Bible, ang sabi po yung ganito, where no oxen are, the crib is clean. But much increase is by the strength of the ox. Sa Tagalog, kung saan walang baka, ang kamaligay malinis, ang kamaligay walang laman, datapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita. Ito po ang aming pag-asa. Ito po ang aming kalasag. Ito po ang aming sandata. At bigyan mo kami ng magandang kapahayagan as we hear your word. Make me a vessel. Make me an instrument. Let there be clarity in every receiving ears and receiving hearts. Magkaroon ng dalisay na pagtanggap at kaliwanagan, imbis na kalituhan. Lord, you are the God of solution, not the God of confusion. As we hear your word, we will obey it, we will pursue it, and we will stand in the gap and declare with all our hearts, with God nothing is impossible. When God blesses us, surely it has no sorrow in it. Kaya salamat po, Holy Spirit. Give us an understanding to conceive and to perceive the instruction for today. Banal na Espiritu, kanlungin mo kami at laging bigyan ng karunungan at kapayapaan sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng papurit parangal. Ito ang aming samadalangin sa matamis at pangalan ni Jesus. Ang lahat ng may hininga ay magsabi ng Amen. Kawayan nyo nga po ang inyong katabi, sabihin nyo, hi, good morning. 4 na po na tayo ngayon, 40. Good morning po sa lahat ng mga nasa online streaming natin. Maraming salamat, Jared at Brother Robert. Sister Hannah, wag muna kayong uuwi. Wala naman kayong exam. Mamaya, tuloy-tuloy tayo sa pagtatapos. Brother Joshua, kumusta ang outing? Ayos? Hallelujah. Makakaupo na po kayo. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Jesus. Praise God. Sige nga po, one more time, let us have, let us take a deep breath. Amen. Hallelujah. Naalala ko lagi yung sinasabi ng tatay ko, kung ano daw yung kinain mo, pagdigay mo, yun din ang lasa. Kaya kapag si Brother Arman ay kumain ng kare-kare, pag dumighay yan, kahit bagong sipilyo yan, maaamoy mo na kare-kare nga yung kinain niya na may bagoong. Kaso Brother Bernard, hindi daw nakain ng bagnet SNR lang ang gusto. Pero masarap ang kain ng ating mga staff nung sila huy nag-outing. Purihin ang Panginoon. Palakpakan nga natin ang ating admin sa kabutihan ng ating Panginoon. Wow. It is always a great honor to serve God. Lagi kong sinasabi sa inyo, the verse is very simple. If you seek ye first the kingdom of God, all these things shall be added unto you. Kung ang corporate world nagbibigay ng pa-outing sa kanilang mga empleyado at mga manggagawa, ang simbahan din ay marunong magbigay ng bakasyon sa mga full-time na nagtatrabaho sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And I like to honor and to have this deep appreciation to those who are giving their tithes in offering. Yung hindi maisip, hindi madamot, hindi kuripot, na ibinibigay ang para sa Panginoon. We are using it for the kingdom of God and for the nourishment of those who are really depending of working in the kingdom of God. Kaya ang nagtatrabaho sa simbahan ay dapat tustusan ng mga dumadalo sa simbahan. One more time, thank you so much. Sa mga nasa abroad, mga kasamahan natin sa BND International, kilala po ninyo kung sino kayo. May chatroom mo kasi akong ginawa para sa mga nasa overseas. Marami pong salamat sa inyong pagbibigay ng tithes and offering. Palakpakan po natin yung mga nasa overseas nating mga nasa Singapore, nasa Dubai, nasa Canada, nasa US. Marami pong salamat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.
You know how's worth it that as you give, the ministry keeps going. Nakakapagpatuloy po tayo dahil sa inyong pagbibigay. At syempre, ang mga nasa Binyan at Santa Rosa na talagang mabibilis magbigay ng GCash at online transfer sa kanilang tithes and offering at pa-pick up kay Lala Arman. Palakpakan po natin ang ating mga kapatiran na atat pang minsan. Ang tagal naman ni Brother Arman, teka lang po. At nakaschedule po ang pag-pick up. But I love the joy and the culture. Pagka minsan tatawag si Nanay Sita, nasaan na ba si Brother Arman? Nag-iintay na ang aking tithes and offering. What a wonderful attitude. Ano po? Kaya mga kapatid, sa biyaya ng Diyos dito po sa ating outreaches, we're able to give to our main church through our tithe of tithes. And because of your generosity, the ministry is advancing and going on. Nakakatulong po tayo sa iba't ibang kaparaanan, sa ating mga ambagan, sa mga nangangailangan ng tulong. At hindi lamang ho barya yung ating ibinibigay. Ito ho ay significant amount sa mga namatayan, na ospital, na talagang mga kapatid sa pananampalataya at mga manggagawa ay atin ho silang inaabot. Thank you one more time sa inyong generosity. Tandaan po ninyo, walang nawawala sa lahat ng ating naibigay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So today we'll be talking about, my message is entitled, The Blessing is Responsibility. Blessing is responsibility. We make decisions every day. Tayo'y gumagawa ng kapasyahan pagkagising sa umaga, whether you like it or not, you pray or you argue with your spouse. Every day we make decisions, weighing the advantages and disadvantages of everything. At dito sa ating pambungad na teksto, last Thursday, I've been meditating on this. Maraming gusto ng pagpapala, but I heard one preacher, sa bawat pagpapala na ating hihilingin, may labanan. Blessing is all about challenges. Blessing is all about positioning your faith. Kaya let this be clear and let us all be reminded that what you are asking and praying about it, you know how to handle it. Kaya kapag ikaw ay humihingi ng kagalingan, pag gumaling ka ba, tiyak na makikinabang ba sa iyo ang Diyos? Pag pinagpala ka ba ng multi-million blessing, is the church or your pastor or the congregation or the kingdom of God will be advanced if you are blessed by multi-million blessing? Ang pagpapala hindi sinasarili. Hindi sinosolo. Ang pagpapala ay pinapamahagi. Kaya kapag ang pagpapala ay hindi ipinanganak at hindi nilamliman ng punla ng pangako ng Diyos, ito ay hindi magtatagal at hindi magkakaroon ng kaganapan. What I'm saying is, this is what King Solomon is talking to us. Kapag ang kulungan ay walang alagang hayop o walang alagang baka, wala kang lilinisin. So meaning, pag walang laman sa kulungan, walang pakinabang. Pero kapag ikaw ay may inaalagaan, yes of course, pakakainin mo, paliliguan mo, painumin mo ng vitamins, aalisan mo ng kuto. I've been into Australia with my father-in-law, tatay ni Cathy. 1,500 heads na baka. Ang dami. And every day, pinapakain ho ito ng father-in-law ko at saka nung stepmother ni Cathy. Every day. 5 o'clock in the morning. Sa Australia ho, 4 o'clock, maliwanag na eh. So 5 o'clock, nakikita ko sila, naririnig ko yung kanilang ATV, all-terrain vehicle na motor, bumobomba na yon. At dinadala nila yung baka kung saan merong malagong damuhan para sila yung makakain. And every morning, parang preso, may head count, mga kapatid, nakapila doon yung... At yung mga baka sumusunod. Pag sinipulan mo, parang aso, nakapila lahat. Ang dami. At doon, minsan, makikita mo sila doon, doon na pumupupo, at nandun,
pinapalo sa puwet. May mga matitigas na ulo rin ho doon. Mga parang dating katulad ni Aris, may mga makukulit din ho doon eh. Mga tatakbo sa pila, hahabulin ng motor, kailangan bumalik kayo dyan kasi huwag kayong pupunta sa ibang lugar. So it's really hard to manage a large herd. Napakahirap po na mag-manage ng malaking kawan. Pero kung makikita po natin, doon sa malaking kawan, nandun ang pagpapala. At nag-research ako bahagya, magkano ba ang isang baka dito? And as I research on the Australian market, pag binili na ng buo, hindi pa kinakatay, 3,000 to 4,000 Australian dollars. Hindi pa kinakatay yun. Dati po yun, ups and down kasi. 3,000 Australian dollars, so times 35. Abay, mga 150,000. At yung mga baka ho doon, hindi yung mga katulad sa ating papayatin. Yung mga tinatawag na mga buffalo. Mga malalaki, talagang malulusog. Di ba? Pag Australian beef, di po ba? Yung mahal talaga yun. Pag kinain nyo sa restaurant, half cooked, well done, 2,500, 2 ounce lang na ganyang kalaki pag kinain nyo sa isang fine dining restaurant. Anyway, nakita ko yung kanilang sakripisyo at pagtitiis. Maraming responsibilidad, maraming gantimpala. Blessing is all about responsibilities. At ganoon din ho sa atin ng ministeryo. Pag gusto mo sa garahe lang, libre at walang bayaran, madali lang po yun. Pa-pedicure, manicure ka lang, ayos na. But if you want to step up to the next level, there will be challenges. There will be attitude problems ng mga makakasama mo. There will be divisions. There will be fights. There will be arguments. There will be debate. Some will despise you because you are young. Some will despise you because you are inexperienced. May alam ba talaga ito sa salita ng Diyos? Bakit sila ang mamamahala ng prayer mountain? Bakit sila ang gagawa nito? Bakit sila ang gagawa at magpapatawag ng panalangin para sa Pangulo? Sino ba sila? No si, balasi. Sino ba itong mga to? Maybe for them, they could not see your value or your significance or your influence. Ang tao ho, madalas sinusuka tayo. Pero bago ka sukatin ng tao, tinuos ka na ng ating Panginoon. Kaya bago dumating ang pagsubok, alam ng Diyos na makakayanan mo ito. Bago dumating ang malalaking problema, alam ng Diyos na lalagpas ka. Kaya ikaw ay bibigyan ng Diyos ng kasangkapan, ng sandata, ng kaunawaan. It is not just about agriculture dito sa talatang ating binasa. Ang baka ay ginagamit ho sa pag-aani, minsan sa pag-aararo, katulad ng kalabaw. Pero dito rin ho natin makikita, mapapakinabangan natin ito pag ito'y ating kinatay. Oxen are tools for an abundant harvest. Gatas, tama po yan. Their cost and inconvenience will not compare with their productivity. Para ngayon, yung sa mga bagong nagpapamilya, you will not understand the inconvenience of what is your daughter or your child giving to you. Kakain. Sabi nga nung wife ko, kausap niya yung sister niya, si May, nandito sa Bacoor. Sabi niya, ate, nakakainis talaga minsan ng mga bata, no? Biruin mo, nakapaglinis ka na. Iinom sa baso, konti lang iinumin, tapos itatapon sa kama yung tubig, ate, nakakabwisit eh. At ang sabi ng aking asawa, alam mo, buti nga, tubig lang ang itinatapon ng iyong anak. Yung aking anak, ang itinatapon sa kama, Milo. Gatas. Naalala ko nung nagto-toilet train sila Jow at si Lois, nung kami ay nag-aaral dito pa sa may binyan. Dahil ang anak ko ayaw mag-CR sa public toilet. Nakakahiyamang isipin, pero nakita ito ni Pastora Magda, may dala kaming arinola. Arinola sa eskwelahan, sa toddler's class. At siya lang ho ang gumagamit ng arinola, si Lois. At nung si Jiaoming, si Johan, ay tinuturuan namin mag-toilet para makatipid at huwag nang gumamit ng diaper.
Hindi niya alam kung paano siya iihi, pero hinayaan namin siyang nakabrief lang. Pero ang ginagawa ni Johan, sa sulok ng bahay namin, dun ho siya umiihi. Kaya dahil sa pagpipigil niya ng ihi, ayan, nagkasakit, nagkaroon ng UTI. Ano ho? It's messy, it's dirty, it's awkward. Magpalit ng diaper. Napakabaho ng pupo ng bata. Pero walang ibang maggagawa noon at magtsatsaga noon, kundi mga magulang. Pero ngayon na sila'y lumalaki na, si Lois nauutusan kong magmasahe, massage. Si Lois nauutusan na namin magligpit. At ngayon sinasanay namin siya na matutong magsaing. Dahil in less than 10 days, ang aking asawa ay paalis na. So ngayon mararanasan ko ang buhay OFW. Kaya ang maglalaba ako, marunong na silang maligo. So what I'm saying is, the cost and inconvenience of every little things that you do now, yung pagpapalo up mo sa miyembro, di ba? Who would have thought that on the day, one Sunday, binisita namin si Sister Naina at pina-follow up namin siya, kasama si Pastora Magda at si Brother Arman. Dahil, hindi lingid sa inyong kalaman, Sister Naina ay primarily convert sa atin ng ministeryo sa pamamagitan ng kamag-anak ni Brother Arman na naging manggagawa nila sa water station. So what I love the story sa buhay ni Sister Naina is the fresh convert. Sa simula, mga kapatid, nakakainis mag-follow up ng mga bagong nilalang eh. Busy ako. Marami silang mga priorities. At minsan, kung kailan pag-araw ng linggo, saka naman nag-outing. Di ba? Pinapalo up mo. Sinasama mo sa mga Bible study. Pero it turned out na they have a lot of things in their mind na gusto nilang unahin. And please don't get me wrong. Patience is a virtue. Kung makikita mo yung pagtsatsaga mo at pagpa-follow up mo sa isang kaluluwa na panay ang layo ng layo, katulad dyan ng tupa, kailangan pastulin mo. Iwas-iwas, hahanapin mo. But little did we know, that would be the turning point. Pagkatapos ng gawain, pumunta kami sa bahay nila Sister Naina. At wala sila doon. And that would be the turning point na, nakakaya naman kay Pastor. Pinuntahan pa kami. Di mo ba tumawag kami sa iyo? Naku, si Pastor, hinahanap tayo, Daddy. But that is the turning point. If we did not do that, wala sana tayong tagapagluto ngayon. If we did not do that, wala sana tayong mahusay na manggagawa na katuwang ni Sister Jen sa women's ministry. If not for the basics, di po ba? Sometimes we need to pursue them and remind them. Huwag tayong mapapagod. Sapagkat doon sa isang kaluluwa, may pakinabang at may kalakasan. At itong pamilyang ito, they've been blessed by God. They have a lot of trials. Recently lang, di ba, nagkaroon ng operasyon ng kanyang anak. Recently, nagkaroon ng depression ng kanyang anak. And financially, nagkaroon din sila ng mga struggle. Pero in spite of that, they've been receiving blessing from the Lord. They're one of the person na nagbigay ng pledges for the anniversary. Nakabili pa sila ng panibagong van. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So yung pinagtsatsagaan mo ngayon, you might not see the big picture. But God saw it. God saw it. Ibig sabihin, past tense. Yung hindi mo nakikita kay John, yung hindi mo nakikita kay Brother Tox, yung hindi mo nakikita kay Brother Dane, nakita na ng ating Panginoon. God already knew it and ordained it. That they will be useful for you. They will be an instrument. Kaya, oxen are the tools for an abundant harvest. It might be difficult right now. Suyo, hanap-hanap. But eventually, ito ho ang magiging gamit at magiging mong katuwang. Para yung iyong mga dapat gagawin, iba na ang gumagawa at ito'y magiging kagaanan. Ito hong tandaan ho ninyo. Iba ho ang minimaintain na pagpapala at yung pagpapalang tinatanggap ng may kagalakan na ang Diyos ang nagpapagawa. Pag minimaintain lang, you just get by. You're just having a paycheck of 5,000 pesos weekly or what, you enjoy it and there's nothing bad about it.
But if you do what God has called you to do, far and beyond for the normal thing, tandaan po ninyo, ang extra blessing darating sa extra work. Ang extra blessing ay darating sa mga extra challenges. There will be no payoff if you will not understand that you need to do extra mile. Kaya ang nangyayari, some are blessed and some are stressed. Some are blessed and some are stressed. Because they just maintain the blessing. They do not work for their assignment and purpose. Natatakot pagka may bagong ipinapagawa ang Diyos. Natatakot lumagi sa prayer mountain ng isang linggo, baka kung mapaano na ang kanyang pamilya. But if you really understand that new challenges, there will be new level, new devils, but in this new thing, you will understand that God is the God of new beginnings. Next level, new devil. Pero doon sa pag-angat mo, nandun ang gantimpala. Pag sweldo, minsan nadidelay. Pag gantimpala, nakakalula. Sapagkat ito'y laging malaki sa kaya mong tanggapin. Sapagkat ang gantimpala ay buhat sa ating Panginoon. Reward is different from having a paycheck. Ang sweldo, sinukat lang kung ano yung trinabaho mo. Pero pag gantimpala, lagpas pa doon sa trinabaho mo ang ibibigay sa iyo. Two things na dapat nating maintindihan. The two principles. Number one, you need to get the right tools for the certain specific job. Get the right tools. Ang abrilata, ginagamit sa pambukas ng dilata. Huwag ho nyo siyang panghihigpit ng gripo. Hindi ho pwede ang abrilata. Right? So gather the right tools. So kung ano yung meron ka, ano yung gamit mo, i-enhance mo. Sabi ho sa aklat ng mangangaral, kapag ka ang lagari ay mapurol, ikaw ay gagamit ng dobling lakas. Kaya you just not cast out the devil, you just not just declare the word of God unless you are soaked in the word of God. You don't just quote it and post it. You meditate it. You savor. Lasapin ang salita ng Diyos. Damhin ang salita ng Diyos. You don't just post it and somebody will like it. Kaya kailangan tama ang kagamitan, tama ang instrumento, tama ang ating pandigma, upang sa panahon ng pagkakalaykay, alam natin na kailangan natin ng pala. Right instrument, right tools. Preparation is necessary. Foundation is necessary. Napakahalaga ho ng pundasyon. Sapagkat pag tama ang pundasyon, may iwas ka sa maraming konsumisyon. There will always be a ripple effect. Be sure your sins will find you out. Nagsinungaling ka ng maliit na bagay sa asawa mo, sa bandang huli, hahabulin ka pa rin ng pinagsinungalingan mo. Walang lihim na bagay sa ilalim ng lupa. You try to conceal it, but God will expose it. You try to conceal it. You try to hide it. But David said, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Search me, O God, and know my thoughts. What is your intention for that business? What is your intention for the transaction? What is your intention for that promotion? Dahil pag nandun ka na sa blessing na kalalakaran mo, are you just raising up your standard of your living, or will you raise up the standard of your giving? Number one, get the right tools. Kung kailangan mo ng lapis, gumamit ka ng lapis, ng ruler, to design and to plan. Sabi ni John Maxwell, if you fail to plan, you plan to fail. Tama po ba? So kung walang plano ang buhay mo, at ikaw tulak-tulak lang sa
kung saan kanto ng subdivision ninyo, walang mangyayari sa inyong buhay. You plan. You create dreams into your hearts. You pray with your spouse. Kung anong bibili ninyo, sasakyan, bahay, bubuksang negosyo, magre-resign ba siya, o anong tulong ninyo sa kamag-anak, don't execute something unless you saturate it by prayer. Kaya marami sa atin hindi nagtatagumpay because we are in the wrong condition. Without proper training. Sasabak sa labanan, uutang ng 2 milyon, pero walang preparasyon, walang pundasyon, walang pagpapahalaga at walang pagpaplano, kaya ang nangyayari, lagpak ng napakalalim at masigit pa ang iyong lakas na naubos dun sa iyong kailangang bayaran at kailangang matutunan. We can avoid heartaches. We can. Kaya napakahalaga na nakikinig kayo sa mga tagapagturo. Because your teacher is your instructor. Your mentor will always teach you the shortcut to the success that you need to go. Ang tagapagturo, ang pastor, ay nagtuturo sa atin para yung kanilang mga naranasan. I'm not a professor, I'm a pastor. Professor just teach what is on the book and what on the literature. But a pastor teach from the heart. I'm not also just a teacher. I'm a pastor looking for you to grow. Grow, 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 grow in godliness and goodliness. Godliness and goodliness. Kabaitan, katwiran, at kabanalan. Number 2, the cost of the right tools. And it's worth it. Mahal ho ang mga kagamitan. Lalo na kapag ikaw ay may buuin, bahay. Ako ho may sasakyan. I always choose the right tool. Dahil minsan ako'y nakaranas mapalatan, nahihirapan ako magpalit ng gulong kapag yung old school na jack, yung susud ka sa ilalim at saka mo gaganunin. So I have to buy worth 3,000 crocodile jack para hindi ako mahirapan pag magpalit ng gulong. Tools are expensive. Nung hindi pa nauuso ang mga app, I used to collect Bibles. Meron akong amplified version Bible na worth 2,500. Meron akong study Bible, Dake's Bible, na worth 7,000 pesos na regalo sa akin ng Benehin Ministry. Dahil naging kaibigan ko yung mga staff nung meron pang ministry dito sa Pilipinas. Meron akong Dake's Bible. So nandun pati sukat ng templo, ng arko ni Noah, ng barko ni Noah, ng templo ni Solomon. Nandun no, ang mga Hebrew translation, grabe, ang tindi. Because you have to invest for the right tools for you to expand and understand and to be excellent for what you are doing. Kung ano yung craft mo, yun ang paghusayin mo. Ang doktor hindi pwedeng maging abogado. Ang abogado hindi pwedeng maging engineer. Kaya, be an expert for what you're called to task or what you're called to do. Specialization, specialty. Mismo ang doktor eh. Di ba? Angelo, si Doc Jonah, tuloy-tuloy ang pag-aaral. Tuloy-tuloy. So don't just stop being born again. Don't just stop in the new beginning class. Don't just stop in the water baptism. Don't just stop for drinking milk. Go for the solid food. Grow in maturity. Dahan-dahan kang magkaroon ng programa para sa iyong buhay at pananampalataya. Huwag lamang tayo basta gaya-gaya, puto maya. Ayun, ginagawa ng kabilang church, hindi na natin gawin. No. We speak and discover the personal revelation. Pinagsisikapan ho ang anointing. Pinagsisikapan ho ang tagumpay. Pinagsisikapan ho ang pag-unlad. Pinagsisikapan ang lahat ng ating mga pangarap. Sapagkat para makuha mo ang pangarap, para makuha mo ang pangako ng Diyos, laging mayroong labanan. And this battle will position you in a better understanding that you are not fighting alone. We fight the battle because God is with us. And if God be for us, who can be against us? So when you are in the position, you are in the right condition, that there's no weapon formed against you will prosper.
Kaya kapag kakondisyon ka, tama ang training, tama ang pagsasanay, nagsikap ka, at ikaw ay talagang nagpakaalab sa Panginoon, inialay mong yung buhay, hindi ka madadaig ng anumang scam, hindi ka madadaig at hindi mahahak ang yung pera sa internet, sapagkat ikaw ay protektado ng banal na dugo ng ating Panginoon. We have an invisible enemy. The virus, the bacteria, the contamination, the nano agent, mga microbacteria. Alam nga namang lahat dyan, isprayan mo ng alcohol. Alam nyo, malaking kinita ngayon ng mga alcohol manufacturing, mga alcohol factory. Face mask, face shield. Ang sakit ho para sa iba, negosyo. Negosyo. For the pharmaceutical industry, sickness is a big business. Yung halagang 100 pesos, kaya nilang ibenta ng 1,500 pesos. Bakit may generic? At merong mahal? Yung B1612 na generic, at pag binili mo yung branded, yung generic 5 pesos. Yung branded, na si Piolo Pascual ang nag-commercial, 65 pesos. Pero pag tinanong mo naman yung ibang mga doktor na honest, na hindi lamang makakubra ng komisyon sa mga medrep, sasabihin nila, Pastor, parehas din yon. It's just the brand. Pero siyempre, kapag may kubra sa medrep, mas maganda yung branded. Kasi yung generic, kalahati lang ang kaya niyang pagalingin. Pero sa puro totoo, parehas na sangkap, depende sa iyong paniniwala. Amen. Nakukuha niyo? Parehas na sangkap, parehas na multivitamins, parehas na pain reliever, parehas yung Biogesic, parehas yung Dolphinal, parehas yung BioFlu, parehas na. Kaya naman may generic it's the name of the chemicals, di ba? Ketoconazole is the generic name for para sa katikati-saanan. Ketoconazole, di ba yun? Para sa an-an. So, kaya may generic, it's the same ingredient to perform for a certain medication. Kaya yung gamot ay tatakbo at gagana at gagalaw kung paniniwalaan mo na tatanggapin ito ng iyong sistema. Amen. Everything that happens in our body depends on what we can believe. Amen. Kaya yung mangyayari sa iyong buhay ay mangyayari at magaganap kung anong kaya mong paniwalaan. Amen. Kaya kung kaya mong paniwalaan, maghanda ka na ito'y kaya mong pamahalaan. Kaya ang sabi ni Agur sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 30, huwag mo po akong payamanin ng sobra, baka makalimutan kita. Huwag mo naman akong paghirapin ng sobra, baka sumpain kita. Pagpalain mo ako ng tama lang at nasa aking kaunawaan upang ako'y makapaglingkod at makapagpuri sa iyo. Everything that is too much is bad. Sobrang kahirapan masama, sobrang kasaganaan masama din. Pero pagka tama ang instrumento, tama ang simbahan na iyong dinadaluhan, hindi ka mapapahamak sapagkat ang ating isang layunin ay maitaas ang ating Panginoon. Kaya kung may sakit ka, sa simbahan ka pumunta. Kung may problema ka sa asawa, sa simbahan ka pumunta. Pag ikaw ay nanghihina, sa simbahan ka pumunta. Pag ikaw ay natatakot, sa simbahan ka pumunta. Pag nalulungkot ka, sa simbahan ka pumunta. Pag napapagod ka, sa simbahan ka pumunta. Pag ikaw ay wala nang maasahan at wala ka nang mapuntahan, sa simbahan ka pumunta. Sapagkat sa simbahan, nandoon ang sariwang kapahayagan. Sasamba tayo at magpupuri sa ating Panginoon na siya'y may pangako para sa bawat isa sa atin, na ang pangako niya'y tapat sa lahat ng pagkakataon. Sinubok ng maraming panahon, pero tapat at napakabuti ng ating Panginoon. Huwag ninyong kaliligtaan ang pagdalo sa gawain at pagpunta sa simbahan. You can have the comfort in your house, in your home. Kaya may salitang, if you have a chance, if it is open, go to church. Amen.
If it is closed, it's okay. But when it is open, have the desire. Sabi ko nga doon sa isang kaganapan, sa isang kapatid. Nung bukas ang simbahan, ayaw pumunta sa simbahan. Nung namatayan, gusto gabi-gabi may gawain sa lamayan. This is just what I'm saying. Nakalulungkot na laging panghuli ang ating Panginoon. Totoo pa lang sabi ng lolo ko, no? Nasa huli ang pagsisisi. And as you have an opportunity to hear this, your regrets will be turned out to the most unforgettable moment kung uunahin mo ang ating Panginoon. The very first time, Brother Angelo, new convert natin. The very first time, when you read the Bible, aantukin ka. Hindi mo maintindihan. Naman to, ang daming asawa. Bakit si ganito, si Jacob, ang daming asawa. Di ba, Pastor? The devil will plant confusion. Ay, may mali pala sa Biblia. Bakit ganito? Iba yung istorya dito, iba yung ganito. It will bring confusion. At pag ikaw ay nalito, at nagkaroon ka ng maraming katanungan, doon ikaw ay magkakaroon ng maraming kabalisahan. Huwag kang magbabasa ng Biblia o mag-aaral ng Biblia para lamang magkaroon ng maraming kaalaman. Pag nagbasa ka ng Biblia, ituring mo na ang binabasa mo ay yung pagmamahal ng may akda sa iyong buhay. Hindi mo maintindihan. Ano ba itong Habakuk? Ano ba itong mga Hosea? Bakit ba itong mga Israelitang ito paulit-ulit na sinusumpa ng Diyos? If you will use your own reasoning, kaya marami ho ang gustong ng mga kalalakihan at mga katatayan. Dibatihan, pagtatalo, pagalingan, ipaliliwanag na ganito, na ganyan. It is all plain script. Wala hong magaling na lalaki na nakakaalam ng lahat ng mga bagay tungkol sa Biblia. Wala. Kahit sino mang theologian, I tell you, masama ugali niyan. Minsan kadalasan yung marami pang alam sa Biblia, palso at waso sa kanilang pamilya. Magagalitin, nananakit ng asawa, dahil walang Espiritu ng Diyos. Hello? Pero kung ang Biblia ay nanasahin mo, na katulad ng pag-ibig mo sa panliligaw mo nung dalaga pa si Doc Jonah, iba ang intimacy na mabubuo nito sa iyong buhay. Ang madidevelop dito ay ang iyong pagkauhaw at pagkagutom at pananabik na ang Diyos ay lagi mong makaulayaw at ikaw ay turuan ng banal na Espiritu para maunawaan mo at maintindihan ang salita ng Diyos. Hindi yung sarili mong talino, hindi yung iyong mga nababasa sa kung saan-saan, kundi yung pagbubulay-bulay mo ang maghahayag ng karangyaan at karikitan ng kadakilaan ng ating Panginoon. Amen. So when you sit down and you open up your heart, maiintindihan mo ang kawikaan, ang mangangaral. Bakit si Jeremiah ay kailangang dumanas ng may higpit na persecutions at labanan? Dahil sabi ng Diyos sa kanya, kingdoms will be divided through you. You will be a man of sorrow. That's why Jeremiah wrote Lamentation. Kaya ang sabi ni Jeremiah sa Lamentations chapter 3, I am almost consumed by the problems and the worries of my assignment, but the steadfast love of the Lord never ceases. Jeremiah knew the tools from the beginning. Kaya kailangan alam mo ang iyong kagamitan na kakailanganin. Kaya kailangan alam mo kung ano ang iyong nagiging paghahanda. This is true for both material and spiritual work. It is important to be wise as a serpent and to be gentle as a dove. Kailangan ng Kristiyanong pinakamatalino sa balat ng lupa.
Maghiho tayong maingat sa mga katagang ganito. Pag may nag-aalok sa inyo at lumalapit, Christian din ito. Leader pa ito ng ganitong gawain. Patay tayo dyan. Mag-ingat po kayo. Kaya napakahalaga mga kapatid, you activate yung tinatawag na discerning of the Spirit. Hindi lahat ng mabait ay mabait. May isang pagkakataon, this happened 15 years ago. Merong isang broadcaster na mayaman at siya'y komentarista ng isang himpilan ng istasyon. Gusto niyang mag-broadcast sa DWAD. At gusto niyang makuha yung oras ng tatay ko, yung 6:30 ng umaga. At inoopera niya ng malaking bayad yung himpilan. At ang sabi ng station manager at owner ng radio station, hindi ko magagawa yan, kausapin mo na lang si Pastor Greg kasi matagal na siyang broadcaster dito. Baka sakali ma-persuade mo siya at ilipat na lang siya sa ganitong oras, ikaw na makipag-usap, pero I will not do that kasi matagal na pinagsamahan namin ni Pastor Greg. At ito na nga ang sinasabi ko. Niyakag niya kami, dinala niya kami sa restaurant niya sa Libis. Pinakain niya kami ng sugpo, ng masarap na tahong. Ang dami. Pastor, kain ka lang. Lahat ng gusto yung orderin. Ako naman, bilang bata, order tayo ng masarap. At eto na, pagkatapos namin kumain, ang sabi ng matanda, Pastor Greg, yung oras mo maganda yan sa radio commentary eh. Para kasabay ng mga DCWB at mga DCMM way back then. Kailangan sumabay yung ating stasyon para tumaas ang rating. Mangyari ba, Pastor Greg, here is my offer. Lumipat ka ng ibang oras, ako nang magte-take over ng oras mo. Alam niyo, nakita ko sa mukha ng tatay ko, minsan lang siyang mamutla. Munti ka na namin maisuka lahat ng kinain namin eh. At ang sabi ng daddy ko, hindi pwede. Kasi itong oras na to, binigay sa akin ng Panginoon, nakakabayad naman kami, kaya wag mo naman kaming ganyanin. Alam niyo, simula noon, hiyang-hiya ho yung mama. At hanggang sa pagkakataong yun, hindi ho siya nakapag-broadcast at nakapagsimula. Kasi ang gawain para sa Diyos, hindi natin dapat binabaliwala at huwag nating hinahamak. Kaya ano sinasabi ko sa inyo? Every day is a decision day. Pwede kang masilaw. Maganda yung ino-offer. Babayaran ko yung stasyon, yung oras ninyo, lumipat lang kayo ng ibang oras. So if your mind is business, kumita ka pa. O nga, no? Total, may nakikinig ba kaya sa amin? Baka marami lang nananawa. Pero true enough, mga kapatid, 15 years later, yung broadcast ni Daddy tuloy-tuloy pa rin, nadagdag pa ako, at tayo po'y pagpapala sa maraming mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Christians can reap abundant harvest by using tools of spiritual nature. If you want to reap an abundant harvest, first, you need to cultivate your spiritual aspect. The blessing of the Lord is supernatural. The blessing of the Lord is in the heavenly places. But unless you conceive it in your heart and in your mind, on the spiritual nature, hindi ho magiging o magkakaroon ng manifestation yung literal na pagpapala na dapat nating mapanghawakan. Kaya it's necessary, mga kapatid, that we need to invest in our spiritual growth. You watch YouTube on our preachings. Kaya kahapon nag-meeting kami sa lahat ng akit sa Prayer Mountain. It's very essential na ang lahat ng mga mananalangin at mga manggagawa ay nakikinig sa preaching ng kanilang mga pastor. You can listen and quote some other preacher's message, but you should be mostly nakikinig ka sa pastor mo. At pinaniniwalaan mo yung sinasabi ng pastor mo. Kung yung pinakikinggan mo at pinaniniwalaan mo ay iba't ibang pastor, hindi tayo magkakatugma. Yung isa naniniwala sa bakuna, yung isa hindi naniniwala sa pagbabakuna, igalang natin. Yung isa hindi kumakain ng baboy, yung isa kumakain ng baboy. Kaya kailangan, we should be aligned for what we are hearing and listening. Because we grow together, we fight together. As a church, we build and strengthen one another.
Kaya ang inyong pastor nagmamalasakit na nanalangin, araw-araw, gabi-gabi, iniisip na kayo'y makaranas ng himala. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan kay Samuel, kung kayo'y makaligtaan kong ipanalangin, ako'y nagkakasala sa Diyos. Kaya aking kasalanan na hindi kayo may panalangin. Sapagkat kayo ay aking mga tungkulin na ibinigay sa akin ng Diyos, na laging bantayan at tunghayan kung ano ang inyong kalagayan. Sa Psalms chapter 144 verse 14, our oxen will bear great loads. Ang mga malalakas at malulusog na baka, naalala niyo ito mga kapatid, mga old school pa, di ba merong isang baka na nagbubuhat ng maraming mga paso, di ba may malaking kawan? Napunta yun sa Binyan, sa Muntinlupa. May mga duyan, mga banig. Minsan napunta pa yun sa subdivision. Sabi ko, mga native products, ang tindi. Sabi ko, kumikita po ba kayo? Ayos naman yung kita kasi. Yung baka, wala naman akong puhunan, walang gasolina. Sabi ng mama, pagtsatsagalan panalangin, kung suswertihin, di kita ng malaki. Sinaalala ko dati, bumili kami ng offering box, yung classic na mga banig-banig pa na yung yari sa handicraft, Nung yung lumang church pa sa Muntinlupa, doon kami, naalala ko si Mami bumili doon yung naglalako na may buhat na baka nga na may dala siyang parang malaking tent di ba? So sabi sa Psalms 114 verse 14, oxen can bear great loads. Sa simula, hindi mo pa mapakinabangan. Sa simula, nung ako'y nagsimula sa youth ministry, ang mga youth, para umattend ng fellowship, pakain ko, minsan sinusundo ko pa. At ang sabi nila sa akin, kausap ko yung ilang mga matatanda na sa simbahan, Pastor, hindi ka ba napapagod? Sapagkat ang mga kabataan is the ministry that has no budget. Pero alam nyo, sa aking pagtsatsaga, 5 years later, I met this one young man. Sabi niya, Pastor Kenneth, nasan ka ba? Sabi ko, nandito lang ako sa opisina. Dati ko kasi nag-office ako sa Green Hills, sa main church. Sabi niya, nandito ako, Pastor, sa Green Hills. Pwede ba kitang pakainin? Sabi ko, wow. Yung dati na nililibre mo, yung dati na pinapalo up mo, sinusundo mo, at you don't expect that they will be good in this life. What you sow is what you reap. Kaya kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. At ang sabi niya, Pastor Kenneth, anong gusto mo kainin? Sabi ko, ikaw umorder kasi nahiya ako Kasi bata pa, bago lang yung job niya. Kumain kami sa Tokyo ata yun. And after that, binigyan pa ako ng love gift. Alam niyo, hindi ko pinakita sa kanyang naiiyak ako. Pero it turned out, all sacrifices pays off. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Sa inyong tagumpay, huwag ninyong kalimutan kung sinong nakipaglaban sa inyo. Alalahanin ninyo kung sino ang inyong naging local pastor nung kayo ay nasa ibang bansa na. Kagabi, nag-message sa akin ng isang kapatid. Sabi niya, Pastor Kenneth, na i-transfer ko na po sa bank yung aking regular tithes and offering. Sabi ko, doble to sa iyong usual na binibigay. Sabi ko, mukhang pinagpala ka. Sabi niya sa akin, Pastor, hindi ho mapipigilan ng pagpapala sa taong laging nagtatapat sa Panginoon. Nasa ibang bansa ho siya. Ang binibigay niya, normal lang. Pero kahapon yung binigay niya, doble. Sabi ko, bakit? Kasi ho yung mga bata at asawa ko, nakatanggap ng ayuda sa pamahalaan. Kaya sabi ko sa kanila, lahat tayo magtatayt sa biyaya ng Diyos. Bakit naging ganun yung kanyang mindset? Because it was developed primary nung nandito pa siya sa ating gawain.
at naglilingkod sa ating Panginoon. Maybe for now, you cannot see what will happen 10 years later. Maring nakikita mo, si Jared pabike-bike lang. Pero darating ang panahon, makakaimbento na yan ng sarili niyang bike. You'll never see the end or the conclusion of life. But again, as it goes by and as the days keeps on rolling, there will be a time na yung iyong pinagmalasakitan ang magiging gamit na pagpapala para sa atin. Ako ho, honestly, nagpapasalamat ako sa Diyos. We have this good blessing, we have these good facilities, at yung ating mga equipment na bibilhin. Kung tutusin, hindi naman ho sila mura, hindi naman sila binili lang sa Raon, di ba, Brother King? They are branded equipments, US and German made. Pwede naman yung nandyan na lang sa tabi-tabi sa binyan eh. Pero God wants excellence. Kung kaya naman nung maganda at mas mahal, pag pinangarap mo, dadaloy ang pagtutustos. God will move according to the level of your expectation. Kaya kapag ang sukat mo sa Diyos, mahina lang din ang matatanggap mo. Pero pagka ang Diyos na iyong pinaniniwalaan ay extravagant, yun ang iyong mararanasan na pagka-Diyos ng ating Diyos. 2 reasons that why God blesses us hilariously and financially. First thing, mga kapatid, God gives us material blessings so that we can invest to the kingdom of God. Greater financial capacity should lead not only to an increase of our lifestyle, but in many givings. Pakinggan po ninyo ito. The mature Christian says, Father, it all belongs to you. I'm not the owner, I'm only the steward. My gifts and talents and time and resources should be and must be given for your kingdom. So lahat ng atin nung tinatanggap, lahat ng ating biyaya, extra, bonus, 13-month pay, or whatever it is, it should be used for the kingdom of God. So, let us just stop asking, how much do I have to give? So, tigilan na natin ang pagtatanong, magkano ba dapat ko talagang ibigay sa Diyos? 10%, 15%, 20%? Ako, because I do it automatically. Hindi ko na kinukwenta kung sa 1,000, 10%, 100. Basta, bigay ako 150, 200, 300, minsan, 50% pa nga doon sa 1,000 yung binibigay ko. Now, I was praying for this travel of my wife. Sabi ko, Panginoon, gusto ko magbigay ng pocket money sa wife ko, mga at least kahit mga $500. Alam niyo naman, today is pandemic. And the things that kung sa natural, ang aking nasa lang is our local church. Yun lang naman nagbibigay sa akin. If somebody gives extra, that's extra blessing. But for me, as a pastor, wala akong speaking engagement. Wala akong outreach na pwedeng mapuntahan. Lockdown for the 16 months. Walang kasal, walang binyag. Pagpatay, ikaw pa mag-aabuloy eh. Pero kapag kasal at wala. Dahil ngayon, pahinga lahat. Please don't get me wrong. I'm just sharing this. But how God works and how God moves. This is my prayer. Lord, I want to give my wife $400 for her pocket money. Alam niyo, starting March, we have this one listener na may-ari ng napakalaking hardware just sa Bacoor, Cavite. At ang sabi niya, Pastor Kenneth, every month, I'll give 20,000 for the radio ministry of your dad and your ministry, and 5,000 for you love gift, for Bishop Greg, for Pastor Kenneth, kay Pastor Jonathan. Monthly, you will have 5,000. Nakaka-4 na buwan na po ko. March, April, May, darating na June. Sabi ko sa asawa ko, lahat ng iyong problema sa pocket money, sagot na ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God is a God of more than enough. Last month, sabi ng isang kausap ko, Pastor, Happy Mother's Day and Father's Day. And suddenly, they gave me 10,000 pesos.
And then suddenly, merong nag-birthday nung April. Pastor, since hindi ka namin maimbitahan sa birthday ng aming mag-anak, eto na lang, kumain na lang kayo mag-anak and we'll give you another 2,000 pesos. Sabi ko, itong mga extra ito, ito'y pagpapala na laging pagtitiwala sa ating Panginoon. Pag nagtiwala ka sa ating Panginoon, walang mawawala. It is not about how much do you give or when will I give. And you will reverse the question. You'll start asking, what am I not giving and why? Instead of asking, how much do I have to give? Kaya ka nagpapagal, nagtatrabaho, para may maibigay at maitulong. Kaya kung nagtatrabaho ka para sa sarili mo lang, mapapagod ka. Kaya it's useless to work overtime and be so much pagod kung hindi mo alam ang purpose kung bakit ka nagtatrabaho at naghahanap buhay. Kaya kung ikaw ay nabubuhay para sa Diyos, hindi makakasingit ang kaaway para ikaw ay manlupaypay. Napapagod pero kapag ka nakapagpahinga, babawi muli sapagkat ang bumangga sa atin, sila ang magigiba sapagkat si Jesus ang ating muog at sandigan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Secondly, God gives us material blessing. God gives us an oxen. God gives us tools for that are giving to produce thanksgiving unto God. So pag dumadalo yung pagpapala, yung baka mo malusog, hindi napepeste, yung boss mo, patuloy ang magandang transaksyon, ang kumpanya ninyo ay tuloy-tuloy, anong mangyayari? Yung pananampalataya mo nakakaapekto sa kabuuan ng inyong korporasyon. Hindi man sila nakakakilala sa Panginoon, pero dahil mayroong isa na Sister Rachel na nandoon sa kumpanyang yon, na tahimik na nananalangin, kaya tuloy-tuloy ang pagbabayad ng maraming kliyente. Hello! Kaya, when you have this material blessing, it produces our gratefulness, the attitude of gratitude. Kaya kapag nakikita mo yung lahat ng iyong paghihirap, lahat ng iyong pagpapagal, lahat ng iyong ginagawa, ay nagiging kasangkapan ng Diyos para ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. You'll have a brand new perspective. The joy in serving God, the joy in giving, and the joy of the reward that comes from the Lord. Iba ho yung galak na ginagawa ng dulot ng may kapayapaan at may kalayaan. That's why when you do things grudgingly, yung maliit at madaling bagay nagiging mahirap kasi mareklamo ka. Pero kapag ka mahirap na bagay at masaya kang ginagawa, nagiging magaan. Minsan tumutulo ang aming toilet bowl, yung aming banyo. Sabi ko, paano ko kaya ito matatapalan ng bulkasil? Tawag ako sa tatay ko. Sabi ko, Dad, kailangan ko ng tubero eh. Hindi ko matapalan ng bulkasil yung tumutulo doon sa ilalim ng flush. Sabi ko, tatawag nila ako ng tubero dito sa subdivision, may 400 naman. Sabi ng tatay ko, wag, punta ako dyan. Ako ang gagawa. Sabi ko, Dad, baka madulas ka pa sa banyo. Naku, wag mo akong subukan. Kalabaw lang ang tumatanda. May dalang goma, yung rubber band, yung gasket. Tapos may dalang bulkasil. Sinilip. Recently lang ito, parang last year, nung pandemic. Sinilip niya. Lakas nga ng tulo, sayang ang tubig. Kinuha niya yung tsinelas niya at lumuhududo sa ilalim ng toilet bowl. Hiyang-hiya ako eh. Siyempre, matanda na tatay ko. Gumupit ng mga ganyang kalaking goma. Sabi niya, hindi mo na kailangan ng bulkasil. Ako magtatali nito. Hindi, ako na, Daddy. Hindi, ako na. Kayang-kaya ko to. Expert ako dito.
At awa ng Diyos, mga kapatid, 8 months na, hindi tumutulo yung aming, yung tube na papunta sa flash ng amin ng kubeta. Anong sinasabi ko? Nagiging madali ang isang bagay kapag gusto mo yung iyong ginagawa. Kaya ako nag-i-enjoy ako sa pagiging pastor. Kasi alam ko maraming pasaway, pero sa kabila ng maraming pasaway, doon ka binabayaran at sinuswelduhan. Diba? You will not always get what you want. You will not always see what the result that you're expecting. Okay lang. Basta ang mahalaga, nagawa mo yung dapat mong gawin. Basta nagawa mo yung pinapagawa ng Diyos, kahit hindi mo na-reach yung dapat na resulta, okay lang, basta masaya ang Diyos kaysa sa tao, sigit at gantimpala ang pagpapala na iyong tatanggapin. Kaya hindi ka mapapagod. Ilagak mong lahat sa Panginoon at itutumpak niya ang lahat ng iyong landasin. Hallelujah. Ilagak. Kaya kapag inilagak mo, dapat ikaw ay may galak. Sabi ni Rick Warren, if you are only giving until it hurts, you've never found the joy in giving God wants you to have. Don't give until it hurts. Give until it feels good. Hallelujah. Di ba connotation natin, magbigay tayo hanggang tayo nasasaktan. Mali pala yun. Magbigay tayo hanggang sa ang pakiramdam natin ay napakasarap maglingkod, napakasarap magbigay, napakasarap magpa-brace ng kapatiran. Hello, hello, hello. Give until it feels good. Kaya sabi ko nga doon sa isang kapatid, kaya dalangin ko, kumita ka ng more than 300,000 a month. Para yung mga pastor natin, ng mga aba at kawawa, makatikim naman ng 5,000 na love gift monthly. Yung iba kasi mga pastor natin, laging ang panalangin, magdala ang pusa ng may kasamang isda. Minsan, isang beses pwede yun. Pero with the sustainability, if you guys will all be blessed, mga kapatid, kahit 1 hektarya sa jubilation, mabibili natin kapag lahat tayo pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So I will close with a few verse sa Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Let's do this quick. Just give me 2 minutes. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love He predestined and for the adoption to Himself as sons and daughters through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the beloved. Pasalamatin natin ang ating Panginoong Diyos at ang ating Ama kay Kristo Jesus na nagbigay sa atin ng pagpapala sa lahat ng pagkakataon. Sabihin nga po natin lahat. So throughout the Bible, God reveals the earthly and spiritual promises and blessings that are available to His followers. Sa Psalms 19 verse 14, David says, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in the sight of the Lord, my strength and my Redeemer." Kaya ngayon hong umagang ito, let us continue to incline. When there's no mess, there's no blessing. Kung ayaw mo mahirapan, huwag kang umasa ng pagpapala. Kung ayaw mo ng pagsubok, huwag kang mag-expect ng extraordinary. You get my point, mga kapatid? Kaya when you pray for the blessing, you invite challenges. And challenges are hinges. Ano ba sa Tagalog king ng hinges? Bisagra. Dati makalat itong cameraman ko, nasa na? Dati makalat ho itong stage natin because of loose wires. And every time I stand in the pulpit, ang isa ho sa nature ko, observant ho kasi ako eh. Kaya yun ang kinahangaan ito sa akin ni King at ni Harney. Minsan yung mga maliliit na detalye, napapansin ko, ang kalat ng mga wires. Sabi ko, gawin natin ng paraan. Pastor, may cost. Mga gagastos tayo, mga 15,000. Okay lang gumastos, basta maayos. So yung mga wire nakakalat,
So, they come up to an idea. Akong nag-iisip ng mga dapat ayusin, silang nagko-concept kung paano maiayos. So, they think about na maglagay ng hinges at maglagay ng cover para hindi puntahan ng daga at yung mga wirings natin nakatago. Sa simula, makalat. Pero yung kalat ang nagdaan para makakita ng solusyon. The mess will always lead you to the solution. At nung ginagawa ho ito, under construction, makalat, maalikabok. Pero after the construction, the joy and satisfaction, it is worth it, worth the price para sa kaayusan. Kaya sa atin ng buhay, challenges are like hinges. Katulad ng mga bisagrang ito, ang bisagrang ito ang nagbubukas at nagsasara upang itago ang mga kalat na linya ng kuryente na lagi ninyong nakikita at maaaring makatalapid at makapagbigay ng aksidente. At dahil naayos ang mga bisagrang ito, ang nagbigay pagbubukas at pintuan para yung mga kailangan ay dapat makuha ng madalian at yung mga dapat itago ay dapat nating maitago. So what's my point? It might be costly in the beginning, but the finished product, if you see it, it is nice and it is worth it. Kaya mga kapatid, roll up your sleeves. Kung kailangan ikaw ang maglaba, dahil si Mrs. ay may sakit, gawin mo. Hindi ho kababawan at kabaklaan ang lalaking naghuhugas ng plato. Hindi ho kabawasan sa kalalakihan na ang mga tatay at padre de pamilya ang nagkukuskus at naglalampaso ng kanilang tahanan. It is not degrading, it's an honor. Kaya mga kapatid, blessing is responsibility. And I pray today that God will open heaven as you learn that you are ready for the upgrade. You are ready for the great shift. Provision is coming. Healing is coming. Breakthrough is coming. Miracle is coming. And blessing will lead me to praise and shout. I will stop complaining. I will start believing. I will stop worrying and start to believe for the unbelievable. I believe this is my year. This is my time. This is the day. This is my moment. I believe, Lord God, that you will bless me in the things, in the times that I could manage. You are the God of rewards. You are the God of all ages. I am a victor. I am a champion. You are the great I am. You are more than enough. I am more than a conqueror. You are my living God. You are the Alpha and Omega, the beginning and the ending. I entrust everything to you. My Lord, my God, my strength and my Redeemer. May you find me faithful. In Jesus' name, amen. Please all stand. At pasalamatan natin ang ating Panginoon at awitin lang natin ito mabilis. This is table that you prepared for me in the presence of my enemy. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. That you prepared
but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by One more time, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded One more time. by you. It may look like It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Jesus gave His life, for He is the gift of life. Don't lose this wonderful opportunity to make Jesus as your Lord and Savior. Don't hesitate. Don't make it too late. The Bible says, today is the day of your salvation. If you hear His voice, harden not your hearts. Kaya narinig po ninyo ang mensahe, narinig ninyo ang tinig ng pag-asa, ang tinig ng katotohanan. Don't miss this opportunity. Don't wait for another birthday. Don't wait for another Christmas. Don't wait for another member of the family to die. Dedicate your life to Jesus. Ang kaligtasan ho'y libre. At ang katiyakang ito'y ginagawa habang tayo nabubuhay pa. Kaya kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, pagod na pagod ka na sa relihiyon, pagod na pagod ka na sa pagpunta sa Ubando at sa Quiapo, pero ngayon ang pagkakataon na malaman at matanggap ang katotohanan na si Jesus lamang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Halika na at manalangin at sundan mo ang panalangin ito. Subaybayan mo ito at ibuka ang iyong bibig. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyong harapan, nagsisisi at nagsusumamo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Pagharian mo ako at tiyakin mo ang aking pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Ama, salamat sa iyong ganap na pag-ibig. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome to the family of God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You may not be with us or you cannot join us. Join us online. Maghanap ka ng simbahan na malapit dyan sa Sorsogon, dyan sa Butuan City, dyan sa Ilocos Norte, dyan sa Bulacan. Maghanap ka ng simbahan na itinuturo ang puro't dalisay na salita ng Diyos. You can still watch me on YouTube and Facebook, but I tell you, go get involved in a community church so that we can grow together and we can experience signs and wonders and miracles from the Lord. God bless you, and I will speak the final blessing. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace. He's the God of favor. He's the God of more than enough. God loves you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name, you are blessed and highly favored in the Lord. Jesus loves you.